Sumainyo ang Panginoon. Sa kaanaan, ngunit kakunti ang nagahanan, idalangin mo sa may-ari ng na magpadala siya ng mga tagawang sa kanyang aanin. Ibigay namin sa kasi nahabang niya. Hindi niya nakita ang kahinaan at kakulangan ng mga tao. Nakita niya yung kanilang kailangan. Kaya din po, mula lang, yung ating second collection mamaya ay para po sa mga kapatid namin na nasa lantaw na earthquake sa Mindanao. Para sa ating second collection mamaya. Bahagi lang sa nakita namin sa Batagong Salamat natin na habang sa Jesus. Bakit? Kasi yung mga walang pastor. Para sa mga walang pastor. So bahagi lang sa ating nakita namin yung patuloy ng pangalaga ng Diyos sa kanyang bayan. Sa unang pagbasa ng Biblia, sa unang pagbasa na kung saan ay pinangalagaan ng Diyos sa kanyang bayan, ang mga tribo ng Israel. Sabi nga ho natin, yung 12 anak ni Jacob na matawagan natin ay 12 tribo ng Israel. Kaya bahagi sa Panginoon, nakita natin yung si Jesus ng 12 alaga. Kahit tulad ng 12 anak ni ako na siya nanguna sa mga Israelita upang pangalagaan ang kanyang bahay. Kaya ang pangalan ko ng mga namumuno na siyang magabay sa atin namin lalo na saan. Ngayong panahon na ito, sabi ko natin, hindi question walang information. Ang question na yun ay misinformation. May mga basurang mga nagpapahayag na ito ang katotohanan. Pero hindi pala katotohanan. Basura pala. Kaya kailangan na napakahalaga na magkaroon ng paliwanagan. Yun ang magbibigay ng direksyon sa bawat isa na tinatawag natin bayan. At katulad ng 12 alakal, 12 tribo ng Israel, si Jesus kumuha ng 12 alakal at pinagpipurito yung mga pangalan ng 12 alakal. At may mga paalala na ipinahayon si Jesus. May paalala na ibigay ni Jesus. Una, huwag kayong pupunta sa lugar ng mga hindi. Sino ba yung mga hindi? Ito yung mga hindi Hudyo. Hindi nila katulad. Una yung sinabi yung Hudyo. Ano na yung lahi? Yung mga Hudyo. Kahit yung mga Samaritano. Kaya kapag narinig yung salita, hindi. O pag-aay. Sinabi pag-aay. Depende din sa nagsasalita. Yung nagsasalita, ano bang salita? Yung ibang hindi. Hindi ko sabihin yung mga sinabi pag-aay na. Hindi ka nila katulad. Ikaw ay iba sa kanilang pananampalataya. Hindi lang hindi sabihin ng hindi o pag-aay. So hindi na ulong na ang ating pananampalataya ay hindi universal. Ano yung ako na pinakita? Ito muna yung unahin mo.
Ano yung unahin? Yung mga nawawalang upa ng isang bayan ng Israel. Ito muna yung unahin. Dahil ang makikita natin na sila, ang mga alagala, pinahayagan niya sa iba't ibang damo kasama na rin sa Maria. So, bahagi. Pero yung ibig sabihin, unahin mo na natin yung sakop natin, yung hawak natin. Bago natin pakilaman yung bakurang ng ibang bakurang. Ayusin mo na natin yung hawak. Pangalawa, pagalingin niyo ang mga may sakit. Buhayin ang palaya. Pagalingin niyo ang mga demonyo. So, huwag namin kalimutan na binigyan din ng kapangyarihan ng Diyos ang mga alagad at ang mga kahalili nito ng kapangyarihan na magmadali sa mga sakit. Kaya sana kung maisip natin yung healing ay hindi lamang kapag may mga healing praise. Pagamat tayo right after the Christmas tayo healing session. Hindi natin na pagalingin ang alimang ng kagalitan ng tao. Pero yung sakramento ng pagkakahilan ng Jesus, hindi lang yun para sa mga namamatay. Para din yun para magkaroon tayo ng kagalitan. Yung mga tinatawag na yung mga inoperahan, pwede natin mahiran ng lamasyon para bumalik agad sila sa kanilang operasyon. Yung mga kapatid natin na humihingi ng tulong sa kanilang kalagayan, gawa lang sila ay maaaring hindi na makapunta sa simbahan, pwede natin mahiran ng lamasyon. Pero isa ulit sa elemento na ibigay na kapangyarihan ng Jesus sa kanyang mga alagad at sa mga kahalili ang magpagaling sa mga kasama ng kaligtasan yung magpagaling sa mga kaligtasan. Pag sinabi natin ito ngayong panahon ng Jesus, parang cancer yun. Wala pang gamot. So nang panahon ng Jesus, wala pang gamot sa kaligtasan. So, pero yung sabihin, binigyan ng kapangyarihan ng Jesus natin magpagaling ito sa mga hindi kayang mapagaling ng siyensya ng panahon na yun. Yung gamuli, medyo mas matilag, buhayin ng mga patay. Bagamat may ilang makita tayo na bumuhay ng mga patay, ilang mga extraordinaryo. Pero yung sabihin, nandun yung alin, yung gagalitan ng kagawan ng Espiritu. Ipangarap nyo na malapit ng mag-ahali ng Diyos. Ito pala yung dapat ng pangalawa. Ipangarap nyo na dapat mag-ahali ng Diyos. Nalalapit ng mag-ahali ng Diyos. So, dapat natin nakita yung pag-ius natin sa pag-ibig, yung pag-ahali ng Diyos. Hindi lang yung kahalian ng kung sino mang-hari ng mundo ito. No? So, makita natin na saan ba yung pag-ahali ng Diyos. Baka nakita lang natin yung kayamanan ng daigdig nito. Hindi lang yung kayamanan ng daigdig nito. Balitang-balita ngayon. Si bahagi yung may-ari ng Space Age, si Musk, the first millionaire. Pero saan makita natin hindi sila nag-aaral ng Diyos, pinag-aaral ng Diyos. Kasama na doon ko rin kapag nagpagaling sa mga sakit. Pero saan makita natin ng Diyos sa karaniwan natin. Bahagi ko na huwag natin kalimutan. Baka nakita natin yung paghahari ng mundo ginagalawan natin. Hindi natin nakikita yung paghahari ng Diyos. Kung saan pa ngayon pa, nakikita nila yun. Yung paghahari ng demonyo. Kakibat nito, sabi nga, ay
palayasin ng mga demonyo. Pagkakataon, huwag namin kalimutan na well, tayo lahat, sabi ko nga, kapag ako nag-bless ng bahay, ay yung mga may-ari ng bahay, may kapangyarihan kayo kung sino pwede lang ipapasok sa bahay ninyo o hindi. Hindi lamang tao, kahit may espiritu. Kaya kapag kayo sa bahay ninyo, pwede nyo sabihin na lumayo sa mga demonyo. Bahagi nyo na inikabit ng mga kapangyarihan na ipinagkaloob sa inyo. Kasi nablesan ang bahay ninyo at kayo bilang may-ari ay may kapangyarihan na magpalayas ng mga demonyo. At panghuli, tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. So makita natin yung paglilingkod ng Diyos ay walang bayad. Bagaman, sabi na natin, yung ibinibigay nila ay kung gusto nila. Pero yan ay makita natin walang bayad, lalo-lalo na yung mga sakramento, yung mga pagpapatawad, bahagi mo na kung saan ay makita natin. Yung, binibigyan ka. Bagaman may binibigay yun sa ginaw, hindi mo yan para doon sa binyag, para doon sa pangangailangan ng simbahan. Pero yung sakramento ng binyag, hindi nyo pwedeng bayaran yan. Kasi yan ay pagiging anak ng Diyos. Walang bayad ang pagiging anak ng Diyos. So, ito po yung hanggang. Hindi lamang para sa mga pari. Ngunit para sa lahat. Bahagi o kayo bilang mga mananampalataya sa loob ng sarili ng tahanan, sa inyong pakipag-ugnayan, sa inyong mga katrabaho, sa inyong mga kaibigan, sa inyong mga kamag-anak, ay makita ko natin natin na nawawalan na makita ninyo ng sarili ng mga nagtatrabaho sa anhin ng Panginoon. Bakit? Tayo ay nagpapahayag ng mabuting balita, nagpapakilala ng pagkikilos sa Diyos, tayo nagbahagi ng kagalingan ng bawat isa. Huwag kayong maging daan ng sakit ng loob ng ibang tao. Maging daan kayo ng kagalingan ng ibang tao. At bahagi ng kung saan ay patuloy tayo matulungkod sa bawat isa. At lahat ng Panginoon, makikita natin natin tayo ay pinaghaharian ng Diyos. At yun po ay malaking bahagi ng pagkilala para tayo ay naging mga trabahador ng kanyang kaharian.